sa karne. Parang sa general po. No. So, ibig sabihin... Parang sa botohan po kung alin po yung pinakamaraming boto, yun yung mananalo. O pwede din. So, according sa ating mga batas, sigarilyo, hindi po pwede kasi nakakasira na kasama. Opo, yun, yosi. Nag-yosi rin ako eh. Dati o ngayon? Ngayon po. Sipin nyo yun, no? Nagastos pa. Ayun. Sabi nga nung, bago naman nung nagkikwentuhan sila, sabi nung kaibigan niya, yan to ka lang nag-yoyosi. Sabi nung kaibigan nag-yoyosi, 20 years na daw. Alam mo ba kung sa pera na yan ang pinagbibili mo ng sigarilyo, inipon mo, makakabili ka na ng sasakyan. Magandang sasakyan. Hindi Ferrari pa nga. Sumagot naman yung naninigarilyo. Ikaw kahit hindi ka naninigarilyo, nasan yung Ferrari mo? Pero tama naman talaga. Hindi naman din talaga maganda. Sa tao lang din talaga sir. Kaya nga nakakatuwa din at meron yung mga katulad nyo. Kasi ba yun? IUP, may nag-yosi, alak, hindi rin. Kumbaga nasusurvive nyo yung mga ganong nang walang ganong bagay. Pero bro, balik ko sa sinasabi ni bro isa kanina, napakaganda kasi yung point na yun. Sana, laging mo maalala yun. Kasi kahit ipagpalagay natin, nagdudroga. Okay? Nagdudroga. Hindi dahil yung pagdudroga, para hindi niya tanggapin ang Allah. Kahit pa siya nagdudroga, hindi dahil nagdudroga niya para sabihin hindi ako mag-Muslim. Dahil lahat ng yan mapapatawad. Maliban dun sa hindi mo siya kailangan. So, kahit pa nang bababae yung tao, sabihin natin, sabihin namin, ay, mag-Muslim, nang bababae kayo, hindi. Eh, sabi niya, tanggap niya ang Allah eh. Ba't namin siya pagbabawala? So sana, ano pa man yun. Pero open ka magtanong kahit ano man. Yun lang, ayoko lang mawala ka dun sa focus. Dun sa napakabigat na o isa, napaka-importante nun. Ano pa man yan, papatawarin ng Allah. Maliban sa kapag tinagap, siya yung pinagaturan. Isa pa bro, ni isa siguro sa amin dito, kahit mabuong Muslim ka man, pinanganak ka ng Muslim, pero hanggat hindi mo kinilala yung kalakunan, hindi mo mababagong buhay mo. Kasi ako, inamin ko, yung sinasabi mga bisyo, kumbaga, patawarin mo na ako pero nadaanan ko na lahat. Pero dahil nga, ina-accept ko dati na born Muslim ako, sapat na sa akin na ang Allah ang sinasamba ko. Sasala ko sa beses, minsan, hindi, ganun. Pero, nung pinasok ko yung sinabi ko kanina, na kailangan pasukin yung isang bagay, parang doon mo matagpuan yung paano mo siya babaguhin. Talo na yung sarili mo, kinilala ko yung Allah, ito pala yung nalaman ko na kailangan kong gawin, na kanyang inutos sa akin at pinagbabawal niya para sa akin. So, unti-unti, pumasok sa aking isipan sa puso, yung mga bagay na sinasabi natin na minsan mahirap natin iwasan. Doon ko unti-unti siyang naiiwasan dahil nasa tunay na pagmamahal sa kanya at pagkilala sa kanya. Kaya hanggat hindi mo siya papasukin, yung gumagabag sa atin, hindi mawawala yan. Bili pa ako dito kay Dre Rene, talagang ano niya talaga yung tahan niya talaga yung pagiging Muslim. Wala po. Pero dati, nainom ka din dati Dre, no? Kung nagawa ng ibang tao, magagawa din natin siya lang. Sikboy ka din dati Dre. Ay, hindi na. Nakamute. Lechong baka. Hindi pa pwedeng lechong kambing. Hindi pa pwedeng lechong kambing yung bibigyan sa lechong baka din. Parang pantay pa. Hindi, ganito yan, Pedro. Alam mo ba na yung pag-aasawa ng higit sa isa, solusyon. Sa lipunan, solusyon. Bakit solusyon? Kung magbibilang tayo, kung sino yung pinakamarami sa kulungan,
Lalaki o babae? Lalaki. Lalaki. Okay? Yung mga parang nabalitaan ko nung isang gabi. Marami, lalaki, no? Matanda. Ngayon, kung magbibilang tayo, Kuya Jerome, kung ilan yung namamatay sa digmaan, anong mas marami? Lalaki o babae? Lalaki. Lalaki din. Oo. Ngayon, kung magiging 1:1, isang babae, isang lalaki lang ang pwede, maraming babae ang hindi magkakaroon ng asawa. Okay? At isa pa, yung pag-aasawa ng higit sa isa, hindi namin inimbento. Ang unang gumawa niyan ay si Prophet Abraham. Kilala mo? Prophet Ibrahim, Abraham. Meron siyang dalawang asawa. Ang pangalan, Hajar at Sarah. At meron siyang dalawang anak. Baka kilala mo? Si Ismail at si Isaac. Si Prophet Abraham, meron siyang dalawang asawa. At alam natin na si Prophet Abraham, dakilang lingkod at propeta ng nag-iisang Diyos. Kung binawal nyo ng Diyos, siya yung unang hindi gagawa nun. Pagkos hindi, ginawa niya at hindi yun binawal ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung pag-aasawa ng higit sa isa sa Islam, pinahintulutan, pero hindi obligasyon. Magkaiba kasi yung pinahintulutan dun sa obligasyon. Kapag sinabi obligasyon, dapat gawin mo. Gawin mo. Pero pag pinahintulutan, may choice tayo kung papasukin natin yun o hindi. Nasa sa At meron yung mga kondisyon, hindi basta-basta. Kasama na dun yung financial, emotional, physical. Kung mahina tayo, one round lang tayo kay Mrs. Hindi tayo pwede dun. Diba? Kasi hindi natin mabibigay yung karapatan nung pangalawa. Sa financial, ganun din. Bakit tayo nasa abroad? Kasi hindi natin kaya sa Pinas. At minsan kahit nandito tayo, kinakapos tayo. Kung magdadagdag tayo ng pangalawa, mas lalo tayo mahihirapan. Ang ibig sabihin, hindi tayo qualified sa bagay na yun. Maaaring may makagawa nun yung mga hari, mga prinsipe na gustong tulungan yung mga babaeng nabalo dahil namatay yung mga asawa nila sa digmaan. Kung babawalan nyo ng Diyos, sino yung mapapangasawa ng mga babaeng namatayan ng asawa sa digmaan? Mga babaeng nakulong yung mga asawa nila. Kinasal na sila, tama? Pero namatay asawa nila, hindi na sila pwedeng ulit mag-asawa. Yung ibang mga ganyan nga sir, parang bagay mga parang napipilitan na silang mamili ng lalaki. Yan ang nangyayari, Lalaki na diba? nakakit, mga ganon. So ngayon, dahil sa dami ng mga kababaihan sa panahon natin ngayon, at sinasabi nila na bawal daw mag-asawa ng higit sa isa, yung babaeng walang asawa, naghahanap siya ng kakalinga sa kanya. At kung kanino siya sumasama, kaya sinabi ko kanina, yung pag-aasawa ng higit sa isa, solusyon sa lipunan sa tamang pamamaraan. Hindi lang dahil dun sa kagustuhan ng pagnanasa natin. At meron yung mga kondisyon. Katulad ng binanggit ko, hindi basta-basta. Halimbawa, si Brother Rene, kung gusto niya, ang tanong kung kaya niya. Diba? Kung hindi niya kaya, magkakasala lang siya kapag pinasok niya yung bagay na yun. Oo, mahirap. At ang pinakamalaking point talaga doon, hindi namin yun inimbento. Bagkus ginawa yun ng mga propeta at naniniwala kami doon na pinahintulutan. Pag nagsaksi ka, pag nag-Muslim ka kay Jerome, babanggitin mo lang sumasaksi ka na walang ibang Diyos maliban kay Allah. At mamahalin mo si Jesus bilang propeta ni Allah. Kapag binanggit mo yon, Muslim ka na. Igaguide ka lang namin kung ano yung sasabihin mo, susundan mo lang kami, Muslim ka na. Ngayon, kapag naging Muslim ka na, iniisip mo yung mga bagay na hindi mo maiwan, huwag mong isipin yun. Ang pinaka-importante, itama mo muna kung sino yung kinikilala mong Diyos. Kapag ka namumblema ka, nagkasakit yung anak mo, o di kaya nagkaroon ka ng karamdaman, iiyak ka, magdarasal ka, sino tatawagin? Sinong Diyos? Hindi mo alam ngayon, kapag nag-Muslim ka, kilala mo na kung sino yung Diyos mo. Si Allah, yun yung Diyos ng mga propeta. Ni Abraham, ni Noah, ni Moises, ni Jesus. Yun yung Diyos ng mga dakilang propeta at yun na rin yung kikilalanin mo. Kapag humingi ka ng tawad sa mga pagkakasala mo, kilala mo na kung sino yung hinihan mo. Kapag humingi ka ng mga
biyaya na gusto mo, humingi ka ng tulong sa kanya, kilala mo na kung sino hihingian mo. Kaya nga sabi ko sa iyo, alisin mo muna yung pinakamalaking kasalanan at saka mo matututunan kung paano mo iiwan itong mga maliliit na ito. Hindi, kahit na sabihin mo na gumagawa ka ng mga pagkakasala na sinabi ng walang problema yun. Tayo yung nangangailangan kay Allah, hindi niya tayo kailangan. Yung pagkakataon na to, hindi to hindi to plano eh. Si Allah yung nagtatakda ng mga pangyayari. Di ba yung Diyos yung nagtatakda ng mga pangyayari? Tinakda niya na makapunta ka rito. Tignan mo, biglaan. Diba, paglabas pa lang natin sa sinapupo. Oo, tapos natutuwa ka. Ito yung pangalan mo, ito yung magiging mo. Natutuwa ng t-shirt sa'yo. Oo, natutuwa pa kami kay Jero. Alam mo bakit? Kasi napakagiling mo. Nakikipagkwentuhan ka. Hindi ka tulad ng iba na, alam mo yun, yung parang statwa. Yung kakalabitin mo eh. Buhay ka ba? Kasi bakit? Maaaring nakikitaan ka. Si Allah, alam niya talaga yung nasa puso natin. Maaaring nakikita niya yung sa'yo. At dahil doon, hinayaan niyang makaharap ka namin at iparating namin sa Islam. Naniniwala kami mga tao mas mabuti sa'yo. Di ba? Marami. Pero ikaw yung pinili ni Allah para malaman kung ano Islam. Ikaw yung pinili ni Allah para marinig kung ano Islam. Hindi lahat ng tao binigyan ni Allah ng pahintulot para malaman, marinig kung ano yung Islam na manggagaling sa mga Muslim. Yung iba, haka-haka lang narinig nila. Si Allah yung nagtakda nito. At maaaring ito na yung pinagdarasal na sinasabi mo kanina. Na yung gabayan mo ako, ito na yun. Kung gusto mo mag-Muslim, igagayin ka namin. Sasabihin mo lang yon, gamit yung dila mo, igagayin ka namin. Then ganap ka ng Muslim. At yung pag-aaral, tupalo na yun, unti-unti, para kang bata na nag-aaral paano gumapang hanggang sa matuto kang tumayo. Hindi mo kailangan gawin lahat ng ginagawa namin kaagad. Kuya, pasok lahat. Mga tanong ko, nasagot ko kasi sa sarili ko. Parang sakto lang. So, pero parang hindi ko pa siguro panahon para pero pagka pinasok ko yan siguro talagang mas matindi kung pangyayakabin mo Na siya, sabi mga ano lang namin yung base yan na parang kunti lang wala tatlo lang kailangan may masjid na ngayon sa Gapan. meron naman Oo, meron na.